Magandang araw mga ka-agri at narito na naman pong muli ang inyong pong paboritong agriculture television show dito sa gitnang Luzon, ang Agri TV Central Luzon. Ngayong araw ay panibagong episode na naman po na may aral ang inyo pong mapapanood. Dahil pag-uusapan natin ang programa ng Livestock Banner Program ng Department of Agriculture Central Luzon na makakatulong po sa ating mga animal raisers at matutunghayan din natin ang kwento ng mga benepisyaryo mula sa Inspire program ng amin pong ahensya. Kaya tara na mga ka-agri at magpunta tayo ngayong araw sa San Jose del Monte, Bulacan at bisitahin natin ang Dulong Bayan Farmers Association. Isa sa mga naging programa ng livestock program sa ilalim ng Department of Agriculture Central Luzon ay ang Inspire program o Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program na isang recovery at repopulation program upang muling maitaas ang industriya ng baboy sa bansa. Ngayong araw, kilalanin natin ang grupo ng mga magsasaka na natulungan ng programang ito. Itong Inspire, nalaman namin ito, nagsimula ito sa region, Department of Agriculture, Region 3. So, ibinaba nila ito sa Provincial Veterinary Office. So, itong Provincial Veterinary Office, ibinaba rin nila dito sa aming City Veterinary Office. Then, sila yung nagparating sa amin na merong project na ino-offer ang Department of Agriculture, itong ang Inspire. Marami sa kanilang samahan ang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF na naging sanhi ng pagkalugi at pag-i-invest sa ibang negosyo. Kaya ang Inspire ang nakitaan nila ng pag-asa mula sa gumuhong agri-negosyo. So, mostly na mga backyard na nag-aalaga ng baboy dito ay mga nangalugi. So, nabalitaan namin itong introduction nitong Inspire para ma-repopulate ang baboy dito sa lugar namin, in particular kasama ng Central Luzon. Dito na sila natulungan na makakuha mula sa programa ng DA na sapat ang kapital upang makapagsimulang muli sa industriya ng pagbababoy. Itong natanggap naming grant na ito is 5.5 million. So, natanggap namin ito as a cash dahil in-apply namin is fund transfer. Na-award sa amin to. It so happen also na nai-con sa amin yan ni BBM noon nung nagbigay sila ng kon dyan. Ako mismo yung tumanggap dito. Then, yung natirang budget do sa after na makompleto yung building ng project, yun yung pinansimula namin na pagbili ng kulig. So, yung natira, supposed to be is mga 80 heads na lamang yung aming naalagaan doon sa natirang budget. Plus pa yung gagamitin namin pitch doon. So, nag-counterpart kami para dagdagan namin kung ilan yung maidadagdag namin. Sa awa ng Panginoon Diyos, nakapagdagdag kami, nabuo namin ng 200 heads. So yun yung initial na namin na pag-alaga. Nag-start ng, unang-unang input namin is nag-start ng January 5, 2024. So nagtuloy-tuloy yun. Naging matagumpay ang unang pag-aalaga nila ng mga baboy at nagbigay din ito sa kanila ng malaking kita. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, naalaga namin for 4 months yung baboy na unang naialaga. At yun naman ay na-acquire namin yung baboy na yon through the reference din ng livestock, in particular ng DA, Region 3. Nakuha namin sa isang farm sa Bataan. So inalagaan namin ng 4 months and 1 week na kami nakaharvest. At sa biyaya ng Panginoon Diyos, naging maganda yung outcome. So, upon nung iles na namin lahat ng expenses,
siya ay say na proud kami, na kumita kami, nag-net kami ng 1 point something million sa unang pag-aalaga. Bagamat sa ikalawang batch ay hindi kumita ng malaki, ay inaasahan naman nila ngayong third batch na magtutuloy-tuloy na ang magandang harvest. So then nasundan ulit ng another ng input namin na nasundan to ng July 2024. Hinarvest namin ng December 2024 din, no? So doon sa pangalawa na yon, dahil nag-iba kami ng pinagkuhanan ng farm ng kulig, hindi masyadong okay yung nakuha namin. Nagkaroon na maraming mortality. Pero biyaya pa rin ng Panginoon Diyos, kumita pa rin kami. This time, inalagaan namin exceed kami ng 5 months. So doon, kumita kami, nag-net kami ng 500 plus. So then again, naglagay kami last February 5 na nung maglagay kami at kuwan pa rin, nandiyan pa rin dahil we are about to harvest this first week of July. June, itong month na to. So hindi pa namin alam kung ano magiging outcome, pero nakikita naman namin yung itsura ng baboy at saka sa presyo maging manda. Sa pag-aalaga nila ng baboy, sinisiguro ng samahan na pinapahalagahan nila ang biosecurity upang maging ligtas sa anumang panganib sa mga alaga. So gusto ko ring add, dito sa pag-aalaga namin, we are implementing yung very strict biosecurity. No? Kaya ang nakakapasok lamang doon, kami mismo, hindi kami basta nakapasok doon, meron lang kami tagapag-alaga na sila lang yung allowed na pwedeng pumasok doon. At kung may mga problems na nakita, inire-report sa amin. Sinuportahan din ng DA ang samahan upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang grupo sa tamang establishment ng biosecurity dahil nagmula lamang sila sa backyard racing noong pasimula. Dumaan kami na series of training and orientation before and after na matanggap namin tong Inspire na to, itong project na to. Doon sa mga training and orientation na yon, nakakuha kami ng mga little background, little ideas. Maliban sa Inspire program, ay marami na rin silang tulong na natanggap mula sa DA. Maliban doon sa Inspire project, Inspire grant na yon, marami yung extend na tulong pa sa amin ng DA. No, lalo na kami dito, mga magsasaka ng palay, magtatanim ng gulay. Una nga, yung mga makinarya. Nakatanggap kami mga makinarya ng una yung farm tractor, 4-wheel drive tractor, transplanter, mga hand tractor, kung pa yung harvester na nakatanggap kami. Then sa pagtatanim ng palay, tumatanggap din kami ng bining palay at the same time yung may kasamang fertilizer. Paminsan-minsan, meron kami nakakakuha din kami ng cash assistance sa DA. Bukod doon sa Inspire, tumanggap din nga pala kami ng ito sa aming likuran na yung 5 million worth ng mechanical rice dryer na nakatayo sa isang location dyan na yung location na pinagtayuan, i-donate ng isang member namin. Sa mga tulong na natanggap mula sa DA, ay nagtuloy-tuloy ang kita ng samahan. At para sa kanila, hindi sila makakasulong kung hindi nakaabot sa kanila ang mga programa ng DA. Sa Department of Agriculture po, particular sa Region 3, Regional Field Office 3, maraming salamat po sa inyong mga tulong through the province office and city vet office, city agricultural office, city veterinary office. Kami ay nagpapasalamat po ng marami sa inyo na kami nasa magsasaka, nasa laylayan, hindi nyo kami nakakalimutan.
Iyan ang kwentong Inspire Program ng Dulong Bayan Farmers Association na dapaman sa unos na nakaharap noon ay sinamahan naman sila ng DA upang makabangong muli. Kaya laging tatandaan, ang DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong.